You're on mute po, ma'am. Sorry. Yeah, sorry. Wait lang. Let me just share my screen. Okay. Share ko yung screen ko na isa. Wait lang. Okay. We are seeing the presenter's view, ma'am. Ayan. Okay. Anong nakita nyo? Presentation, hindi presenter? Yeah, the presentation right now, naka-exit po siya. Ha? Nakikita po namin yung PPT, working PPT ang nakikita po namin, ma'am. Okay. Wait. Ayan. Okay na po, ma'am. Thank you Okay so na. much. Okay. Sige. So, we're done with food defense. So, ang kasunod natin would be the food fraud. So, halos pareho siya. So, magkaiba ulit siya ng motivation. So, hindi ko na uulitin yung kanina. Normally, kapag ginagawa ko yung food defense and food fraud, yung introduction, pareho lang siya. Pero since we're limited of time, so, dediretso na tayo dun sa topic ng food fraud. So, hindi ko na babalikan yung food safety management system, ano yung difference niya with food safety, etc. Okay? So, our topic now is food fraud. So, define lang natin yung food fraud. So, pag sinabi ng fraud, di ba, parang nadaya tayo. Tama? Hindi totoo. Okay? So, etong food fraud is defined as a fraudulent and intentional. Wait lang. Nasaan ang aking pointer? Okay. So, let me use a highlighter, pero ayoko ng yellow because hindi ko siya makita. Okay? Pero kita pa rin ba? Okay, sige, kita naman. Okay, so, intentional siya. So, define na niya na gusto mo ngang mandaya. Okay? Na ginawa mo siyang sinubstitute mo. So, ibig sabihin may pinalitan ka. Dilution, ibig sabihin, mas diluted. Tama? Nagdagdag ka ng tubig normally. Okay? Or nagdagdag ka ng something, addition to a product, or raw material, or pwede rin na misrepresentation. Masyado naman siyang magpula. Hindi naman na siya masyadong makita. Green? Okay? O sige. So, para ang purpose mo nga talaga ay magkaroon ka ng financial gain. So, ibig sabihin, gusto mo lang talaga magkapera. Okay? Nandadaya ka. Okay? Why, pwedeng increasing mo yung apparent value ng product or i-reduce mo yung cost ng kanyang production. Question. Ano yung sa palagay nyo nakikita natin ordinarily sa palengke in our everyday lives na about food fraud? Either dinagdagan, binawasan, or pinalitan, or in-increase niya yung apparent value. Okay. Or ni-reduce niya yung cost ng production. Any example? Ang dami nito sa ating palengke. Okay? Ang dami nito. So, anyone? Anyone? Para alam ko nandiyan pa kayo nakikinig. Okay? Anyone? Ang dami nito sa palengke. By the way, ang nanay ko po ay tindera ng isda sa palengke. Okay? And nung maliit pa ako, nagtitinda rin ako ng isda sa palengke. So, lahat ng mga kalokohan din sa palengke, nakita ko. Okay? So, mulat ako dyan. Kaya, ay, oo, food fraud pala yun. Okay? Although, alam ko naman nga, pero at least, di ba? And may implication pa siya, di ba? Implication ng food fraud because may implication ulit siya sa food safety, as I said. No? Pwedeng wala, pero pwede rin meron. Okay? So,
And the cost of food fraud is usually estimated to 30 to 40 billion per year. Oh, sabi niya may dye powder, Jobos. Anong ginagawa sa Jobos? Sige nga, Alex, Lo Alex. Sige nga. Jobos, saan siya? Yung dye powder. Or nilalagyan ng tina. Anong nilalagyan ng tina? O mga fisheries kayo. Alin? At saka food coloring, yung hasang nilalagyan. Okay, ano pa? Ano pa? Karamihan daw nilalagyan nila ng pula or dilaw na ilaw para mukhang fresh po. Ang alin? Para naman to sa meat, di ba? Sa mga karne. Yung Jobos din, minsan yung blue, yung tina, nilalagay sa water para magyo bluish, para yung skin nung mga tulingan, ng mga tuna ay mas mukhang mas maganda, mas blue. Ano? So, yon nilalagyan. So, tinataas nila yung apparent value or minamask nila na hindi na pala ganun ka-fresh yung produkto. Food fraud yon. Fraud yon. Bawal yon talaga. Di ba? Stated yan sa ina-adulterate mo. In short, adulteration. Ayan, sabi niya, mislabeling po ng fish sold sa supermarket. Confirmed through DNA analysis Sardinella tawilis. So, sabi niya tawilis pero hindi naman tawilis. Yes. Mislabeling is a form of food fraud. Yes, very good. Ayan, hinahaluan ng bilasang lumang isda ang fresh na isda. Yes, pwede din, no? So, yan yung mga nakikita nating fraud. Yung alamang, di ba? Ginagawang shrimp paste. Minsan dinadagdagan ng lalo na yung raw, nilalagdagan ng ipa, rice husk ba yun, yung dinadagdag nila? Or minsan nilalagyan nila ng food coloring. Okay? So, yan yung mga sample natin. Okay? O, nilalagyan daw ng palaman yung squid. Ayos yun ah. Minsan, yung chicken, di ba? Ini-insertan ng ng red tilapia, sasabihin maya-maya. O, yan, tama. Pwede ring fake ingredients. Okay. Minsan yung, anong tawag dito? Paminta, nilalagyan, sinasamahan ng buton ng papaya. O yan, tinuturukan yung manok ng tubig. Okay. So, yan ay mga food fraud. Very good, no? Puro mga food fraud yan na nakikita natin. Ma'am, this declaration po galing sa ganitong lugar pero hindi naman. Correct. Kunyari sinabi nga Pangasinan siya or Dagupan Bangus pero hindi naman pala galing doon. Okay? So, ang tawag din nito sa ibang certification scheme ay food authentication. Authentic ba siya? Totoo ba siya sa kiniklaim niya? Okay? So, yun, so kaya importante dito sa food labeling, no? Food labeling ang isa sa affected nito. At saka, food traceability pa rin. Okay? So, food fraud is the collective term na ginagamit natin, okay? Para sa intentional substitution, addition, tampering, or misrepresentation. So, nasa definition niya na yung mga kind ng mga food fraud. Okay? Or false or mislabeling statements that are about a product for economic gain that could also impact consumer health. So, pwedeng magkaroon ka ng food safety issue din. Because, kunyari, naglagay ka ng additive. Di ba, nilagyan mo ng food coloring, hindi naman siya approved. Food colorant, Jobos, di ba? Ano siya? Hindi naman yan food grade. Di ba? So, pwedeng may food safety issue ka dyan. Okay? So, yung mga ganon. Okay? Or,
Sabi naman ng UK Food Standards Agency, ito yung deliberately placing food on the market for financial gain with the intention of deceiving the consumer. So kumbaga parang binibili mo siya ng mahal pero hindi naman pala dapat siya gano'n kamahal. So in short, niloloko niya, 'di ba? Nanloloko siya ng mga consumer para siya ay kumita ng mas malaki. Okay? Or any deliberate action of business, ito ang sabi ng Codex on Food Fraud. So, dinidefine na rin siya ni Codex. Okay? Deliberate action of business or individual to deceive others with regards to the integrity of the food to gain undue advantage. So, meron siyang nakuhang gain for that. In short, mas kumita siya. Yan yung food fraud. Okay? So, from the definition, meron tayong na-identify na 7. Okay? Na main type ng food fraud. Okay? Number 1 is concealment. Okay? Sabi natin, deliberately, ano siya, deliberately, yellow pa rin talaga ang magandang pang-highlight. Okay? It's deliberately hiding the lower or low quality of food ingredients of a finished product. So, kunyari, bilasan na, nilagyan ng, ano, ng dugo, 'di ba, minsan o kaya food coloring. O kaya yun nga jobos, inano sa water na may jobos. Nakikita ko kasi dati ito doon. Yung tubig nilalagyan nila ng jobos. Saan nilalagay yung isda? Para nga naman pagtingin ng isda, oh, 'di ba, parang bluish something siya. Ang ganda-ganda niya, okay? Or yung hasa nga, 'di ba? Nilalagyan ng pula-pula or minsan mismong dugo ang nilalagay. So, bakit kino-conceal niya yung totoong status kung hindi na siya fresh, pero mukhang fresh, okay? Ito na yung naglalagay ng yun din, yung ilaw, no? Sample 'to, yung iniilawan yung meat para kino-conceal niya, in short, yung totoong itsura ng produkto para mas magmukha siyang mahal. Okay. Number 2 is counterfeiting. Ibig sabihin, ano 'to? Anong example nito? Kinokopya mo, parang fake, no? Fake yung binibenta mo na produkto. Ginagaya mo yung isang sikat na brand para 'pag nabenta mo siya, 'di ba, ay mas mahal yung value niya kasi mas kilala siya, mas may brand siya, pero pinalitan mo, in short, kinopya mo siya, na hindi naman sila talaga yung manufacturer. Okay? So, yun yung mga counter fitting. Okay? Ginaya mo yung processing method, ginaya mo din yung packaging, normally, ganyan ang ginagawa. Number 3 is dilution. Okay? Anong ginagawa? Dinadagdagan mo ng normally tubig. Kunyari, yung suka, yung toyo, no? Dinadagdagan mo pa ng tubig. Okay? Or usually rin, minsan, substitution ang tawag. Kunyari, yung olive oil lalagyan ng low quality or lower value na product. Pwede rin ganon. Okay? Sasabihin niya pure o kaya sasabihin niya ilang percent siya na ganito pero ang totoo hindi naman pala. Pero actually mas more of labeling 'yun, no? Mislabeling. Okay? Number 4 is gray market. Gray market, ito yung diverted. Kunyari, hindi siya para pang Pilipinas, pero, di ba usually may mga produkto na not for Philippine market only. O kaya, not for Philippine market, pero nandito. Kasama na din dito yung parang smuggling. No? Pwede ring theft. Like example, bumibili sa'yo yung distributor mo, pero ang binili niya lang sa'yo talaga 100 kunyari 10,000 pieces, pero yung binibenta niya nasa 20,000 pieces. Kasi yung pala, yung ninakaw sa'yo sa warehouse mo or somewhere else, siya yung nagbebenta. Okay, pwede rin ganon, no? So theft or diversion nga, pwede rin expired na yung product, tinaasan yung expiry date. That's why pag nagtuturo na ako pagdating sa food fraud and food defense, no? Ang tinitingnan ko yung expiry date mo na mark. Dapat siya ay indelible, dapat hindi siya nabubura. Ang dami kong naging kliyente na pinuntahan ko, sabi ko, bakit kayo nagre-relabel? Bakit? Ma'am, kasi nagkamali kami ng batch coding. Mali kasi ma'am kasi yung nalagay niya na
na expiry date, nagkamali yung operator. So, anong ginagawa nyo ngayon? Okay. O ano ngayon ang ginagawa nyo? So, tanong ako. Sabi niya, di yun ma'am, nagpabili kami ng solvent o kaya ng acetone dun sa Mercury Drugstore. Tapos anong ginagawa nyo? Ayun ma'am, binubura namin siya isa-isa. Tapos pagkabura, di i-relabel namin ulit. Lalagyan ulit namin ng bagong expiry date and tsaka batch code na tama. Pero ito, honest mistake to. Sa palagay nyo, tama ba yung practice nila o hindi? O sino ang nagsasabi na okay lang yon? Okay, yung thumbs down, hindi daw. Bakit? Bakit hindi magandang practice yon? In terms of food fraud. Sige nga, James, bakit hindi? James? Bakit hindi? Pwede pong gawing pandaraya po sa future. Yes? Ano pa? Yes, Chucky. Regarding food dyan, ma'am, pwedeng dapat nasa yung tinatawag nating process flow na meron siyang lab result before parang proof na bago natin i-correct yung rectification ng isang expiration batch. Hindi, nagkamali lang. Kunyari, ang expiration niya dapat ay kunyari, ano pa, next month. Kunyari, siguro sa incident report. May incident report. Meron. Kunyari, itong 10 boxes na to ay nagkamali siya ng label. Kasi nga, kunyari, nag-trip. Nangyari kasi ito sa amin dati before. Nag-trip yung, alam mo na, sa Pilipinas, hindi naman consistent ang kuryente, di ba? So, nag-trip yung kuryente. Ngayon, itong si operator, hindi niya sinave. Kasi pwede niyang mag-expiry date, di kunyari, in-input niya na yung expiry date na tama. So, yun naman yung napiprint. Ang problema, hindi niya pinindot yung enter. Hindi niya sinave. So, ngayon, nag-trip yung printer, nasira nga yung, kumbaga, nag-trip yung kuryente. So, in short, nag-restart siya. Yung parang split second na nag-restart siya. So, nung nag-restart siya, dahil hindi in-enter nung operator yung bagong expiry date for that product, kasi ibang expiration niya, kunyari, itong product na to ay 5 months lang dapat. Yung previous na production, 6 months ang expiry ng product. So, ngayon, ito, naging 6 months. Hindi niya napalitan. Correct? So, yung sabihin, dapat expired na siya ng kunyari November, pero ang expiry date na nakadeclare ay December. Correct? So, in short, nung nag-audit, actually, karamihan ako nang huli, nakita ko, bakit ibang expiry date nito? Kakaikot ko lang nito kanina, tama naman siya nung nag-start. What happened? So, yun nga, nag-trip daw yung kuryente. So, ngayon, in-isolate namin siya. Ngayon, tama ba na i-recode? Kasi nga, honest mistake, nagkamali. Wala nga taong nagkamali. In fact, nag-trip yung kuryente. So, may incident report. Ito, na-segregate. Ito talaga siya, hindi siya, kumbaga, nagkamali talaga. Ito tama yung batch number niya, pero yung expiry date niya, mali ang nakalagay. Ngayon, tama ba na, sabi nyo, hindi maganda na nag-recode kayo ng batch number or tsaka nung expiry date. Pero honest mistake to. Nandadaya ka ba o hindi? Or magandang practice ba to o hindi? For me, ma'am, I will change my answer to okay. Pwedeng i-recode siya since may incident report naman. So anything na pwedeng may dun sa batch na yun, merong traceability in terms sa pag-recode. Tawag nito? So okay lang mag-recode. Burahin Yes. at mag-recode. Any other Yes. answer? Any other answer? Yes, sorry.
So hello, good morning everyone. So I believe ma'am, it's not really recommended na itamper natin or i-recode yung expiration dates, especially on products like food, kasi it may lead to safety concern, potentially on dangerous potentially it could create dangerous outcomes, because expiration date are very important for indicating the period during which a product is at its optimal quality and safety. And as per legality issue, in some cases, tampering with expiration dates can have legal consequences, especially for businesses. Kumbaga, during production naman nakita mo siya. So, anong magiging health implication later? Like what? Kinorek mo nga siya kasi mali nga honest mistake. Hindi tama kasi pwedeng magbigay ng health risk sa consumer. Bakit magkakaroon ng health risk? Kinorek naman niya yung expiry date. Mas hindi nga tama na hindi siya i-correct dahil expired na, kunyari, December dapat, ang nakadeclare doon na expire siya December. Pero, ang expiry niya ay November yung totoo. So, kung hindi niya i-recode yun, hindi niya papalitan ng expiry, lalabas sa market, December pa siya ma-expire, pero ang totoo, expired na siya ng November. So, yun yung may issue, correct? Kasi sinabi mo, dapat expired na siya sa totoo, pero ang nakalagay, hindi siya expired. Okay? So, anong health concern doon? Sabi niya, kung na-distribute na po ay recall, then relabel po. Okay. So, ang tanong ko dito ay, ngayon, kung hindi pa na-distribute, pwede rin ba siyang i-relabel? Yes po. Hello. Disregard po ang product, ma'am. Bakit? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, for me, ma'am, is siguro tama po yung pag-correct doon sa label. Kasi considering na yung the facts of the case po, ma'am, is nandun pa sa planta. So, i-correct nila. But however, tingnan niyo pa po ang protocol kung ano ba ang dapat gawin just in case na ganun ang incident. O kaya nga, ano dapat ang policy natin para doon? At sa Pwede planta bang po siguro, ma'am, kung ano mag-recode or existing. hindi? Depende po ma'am sa policy ng planta kasi meron po kasi silang kwan ma'am, di ba? Yung sinabi nyo nga yung may mga plans sila regarding ganyan. Na just in case na ganito ang incident, there are specific protocol and procedures na gawin nila. So, titignan nila kung gano'n ba ang ikaw gano'n. yung nag-implement ikaw yung QA manager, example, sa planta. Ikaw yung food safety officer sa planta or QA manager. Isa ka sa decision maker. Papayag ka ba na mag-relabel o hindi? Yan yung scenario. Papayag ba kayo mag-relabel o hindi? Ma'am, kung based po naman o in accordance with the existing procedure na gano'n ang gagawin, relabel, okay lang po ma'am. Kasi wala naman food fraud doon. Kasi wala mang pandaraya. There's no intent to deceive the public na gano'n yung kwan. Actually, kinokorek nga ma'am yung totoo na talaga na expiration date ng product ang ginagawa. Okay. Yes, ma'am. Anyone else? Wency? Ang ganda ng tanong na to Hahaba tayo, okay lang ba? Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Sa karanasan po namin, pag nasa kumpanya pa po, nasa loob pa po, pag nakita po yun ng nahuli ng QA. quality assurance manager, Pwede pong i-recode kasi may puhunan po tayo dyan. Pero pag nailabas na po, kailangan i-recall siya. Kasi di bali nang masira yung isang batch ng produkto, isa masira yung pangalan ng kumpanya. Okay. Anyone else? Other opinion? Violent reaction? Yes, James. Ma'am, pagkakaalala po kasi nung bumisita kami dun sa isang tawag dito, sardine factory, fish plant sa yung Mega Sardines po. Ano yung POV May mga ganyan from po the kasi sila, factory? ma'am. Recording is essential po to avoid loss. Po. Paul. Point of view. Opo.
Ay, na ano ako, na Gen Z factor ako ngayon. Vigilant po dapat sila, ma'am, kasi consumer health ang nakasalalay. So, no to relabel po. Anong issue sa consumer health? John Paul. Pag-relabel. For me, ma'am, bawal po talaga, lalo nakita during audit. Bakit nga bawal? Grace. Kunyari ako yung may-ari, ako yung production manager. Bakit mo babawal? Tinatama ko nga yung mali ko. Anong food safety issue dyan? Sige nga, paliwanag mo sa akin. Paliwanag mo nga bakit bawal, bakit anong food safety issue dyan? For me, ma'am, baka pwedeng itanong yan for another, tawag nito. Yung parang next audit good nila, ma'am. Baka pa-noted po sila. Tapos, tanungin naman yung process, yung batch na yan kung anong nangyari po, ma'am. Posible tanungin sila sa, tawag nito, parang traceability niya pa rin po. Kung naka-record naman na itong batch na to, itong number na to, ni-recode siya, itong quantity na to, originally was that, meron ka namang incident report. So, mapapaliwanag mo naman siya, anong issue? Dapat kasi pag nagbibigay kayo ng policy, dapat klaro bakit bawal, bakit pwede. Di ba? So, kung kunyari ako, pilosopo ako, kaya kasi ako may-ari, sayang kaya yan. I-reject mo? Ayaw mong i-relabel? Ano gagawin natin? Tatapon? I-reprocess? Anong gagawin? O kung siya naman ay i-relabel, paano mo i-relabel? Anong gagawin mong relabeling? Tama ba na mag-relabel? Anong gagawin mo? Buburahin mo o papatungan mo? Paano mo gagawin yung relabeling? Yes, Chan Rex. Siguro ma'am, pwede naman po yung sa relabeling, pero hindi mo po dapat siya itatamper. Rather, kung halimbawa paper-based po yung label niya, pwedeng baklasin yung buong label and mag-produce ng panibagong label na tama na po yung indication ng expiration date. And pwede naman po magkaroon ng correct label only after verification na parang nagkaroon nga po ng incident report and yung product po is still safe and compliant po dun sa mga necessary na procedures po siguro. Okay, what else? Where else? Ano pang may iba pa ba kayong opinion? Sabi niya, machinery failure acceptable but not human mistake and incident report naman, so sayang ang puhunan. So in short, pwede nang relabel? Tama ba, Wency? Sabi ni Larry, I believe relabeling expiration date might lead to misrepresenting or altering expiration dates, can lead to consumers unknowingly consuming food that has expired, resulting in foodborne illnesses. Parang hindi ko masyadong magets to, Larry. What do you mean by this? Paano ka nag-misrepresent? Samantalang kinokorek mo nga siya. Kasi kung hindi mo siya kinorekt, mas mali. Dahil nga, expired na siya supposedly ng November, pero ang nakalagay doon, expiry niya no December. So, nandadaya ka nun. Okay? So, actually, may hinihintay akong mga sagot eh. Okay, James. Shoot. Sana masagot mo yung hinahanap ko sagot. Ma'am, yung ano po ba yun? Yung kasi pwede siya maka-affect sa consumer yung product, yung authenticity ng product kasi may bura na yung label, yung mga expiration date, mga ganun po. Paano kung magaling silang magbura? Hindi mo makikita na nagbura. Diba, yun lang. Kasi ma'am, pwede din siya matutunan nung ibang mga tag dito, no employee. So baka sa future nga, yun, kagaya po ng sinasabi ko kanina, magamit siya sa pag-food fraud po. Medyo
Very good. Actually na medyo nakuha mo naman yung gusto kong marinig. Actually, ako bawal na bawal sa'king mag-relabel or magbura. Policy ko 'yan internally or sa mga tinuturuan ko. Why? Lang nag-explain na Sa si madam. ano na, nag-e-explain na nga ako. Okay, kasi ganito siya. Ibig sabihin, hindi permanent yung iyong nilagay na expiry date. Ngayon, kung ginagawa mo yan, tama sino si James, tama siya. Kung kaya niyong burahin diyan sa planta niyo. Ngayon, sa palagay niyo kayo lang yung all-intelligent and all-knowing, mali yun na napapalitan yung expiry date ng inyong o yung ink ng inyong batch coder. Bakit? Kasi kung nabuburan nyo yan, ibig sabihin, pag may loko-loko or consumer or magtitinda, retailer ng produkto nyo, na nasa kanya pa yung produkto, expired na. Nakita nyo sa news, di ba, before, may isang malaking warehouse na ang ginagawa nila, binubura nila yung expiry date ng mga produkto, pinapalitan nila, dinadagdag nila another year. Kasi nga, magpa-profit sila doon. Kasi expired na, nabili ng, di ba usually sinisale yung mga near X. Tapos pinapalitan nila, tapos hindi na, expired na pala siya, nakikita pa sa market. So ngayon, ibig sabihin, correct. Una, matututunan ng mga iba mong empleyado na tama lang yon at saka na nagbubura. So okay lang sa kanilang magkamali. Pangalawa is, paano ka nakasigurado na yung nasa labas, hindi rin nila buburahin yon. That will be an opportunity for them to commit food fraud. Kaya no na ang ink ay nabubura. Dahil dapat hindi siya nabubura. Okay? Dahil pag nabubura siya at walang trace at hindi evident na nabura siya, na natamper siya, correct? Kasi pwedeng ganun eh. Kasi minsan, kailangan namin hindi indelible para nabubura pag nagkamali. In the first place, bakit ka nagkakamali? Di maglagay ka ng sistema para hindi ka magkamali at mahuli mo pag nagkamali para hindi dumami. Okay? Bawal yon. For the reason na pwede yung iba ang ikaw, clean yung intention mo. Diba? Hindi ka nang loloko. Pero yung ibang tao, baka manloko, palitan nila yung expiry. Sinong nasira ang brand? Ikaw. Kasi brand mo yung nakaharap doon. Okay? It will be a potential food fraud later. Kasi nga, nabubura siya. So, pwede nilang palitan yung batch number tsaka yung expiry date. Okay? So, ako, no sa ganon. No sa, yung relabeling, pwede siguro yung mismong i-relabel mo. Pero, isa ulit issue yon. Bakit mo natatanggal yung sticker? Kung natatanggal yung sticker mo, ganun kadaling matanggal yung sticker mo, edi may ibang pwedeng magpalit ng sticker doon sa produkto mo. Diba? Hindi laging at your advantage. Isipin mo, may mga masasamang loob, may mga kriminal, may mga dirty mind sa labas na maiba yung intention, na ang naging victim ay yung produkto mo. Okay? So, bakit natatanggal agad yung sticker? Dapat nga hindi siya natatanggal. Dapat pag tinanggal siya, masisira siya talaga completely. Kasi pwedeng yung label mo, tinanggal, ikinabit sa iba. Kasiraan mo. Or yung produkto mo talaga yung tinanggal yung label, nilagyan ng iba. Fraud pa din yon. Diba? So, dapat yung sistema mo at yung ginagawa mo sa planta, pipigilan mo na manloko yung ibang tao at manloko ka din. Diba? Kasi minsan, wala ka namang intention. Mabait ka, hindi ka nag-iisip na masama sa kapwa. Pero, paano nga yung ibang masasama ang isip? Diba? Okay? So, that's why, yung mga ganyan, masyado akong very critical. Lalo na rin yung, kunyari, yung pag-count ng mga label, dapat yan, kinakount yan pag ini-issue. Ilan ang na-reject, ilan ang na-issue ko sa'yo, ilan ang na-reject, isoli mo sa akin lahat ng reject. Hindi yung tipong, ma'am, tinapon ko na sa basurahan. Paano kung iniuwian ng employee mo, tapos ginamit sa iba? Ginawa niya pala sa bahay yung produkto, tapos nilabelan niya ng as if produkto nyo. Pwede, di ba? Okay? So, bawal. Kaya dapat may maayos yung inventory. Huwag mo isipin na, label lang yan, sticker label lang.
Ani naman niya yan. No. Kasi you'll never know. Correct? Hindi natin alam yung magiging gagawin ng iba. Okay? So yan, no? So, labeling, no? So, pwedeng, isa yan sa mislabeling. Kaya yan yung mga nilalagay ko mga systems, no? In place sa mga tinuturuan ko ng mga kliyente. Okay? Yung mga ganong aspect na, oo nga, no? Hindi ko naisip yon. Kaya so, no, bawal yan. No? Eh kung sa inyo accessible yan, di sabihin sa iba accessible din. Tsaka kung nabubura yung iyong ink, bakit ikaw lang may karapatang bumili ng ganyang printer? Eh yung nga mga loko-loko nga di ba, criminal. So kaya rin yan bumili ng ganyang klaseng printer. So pag nabura niya yung ink mo, lalagyan niya ng bagong ink, di ba? Bakit ikaw lang may karapatang bumili ng ganong ink? Ng ganong printer? Di ba? Gagayahin niya yung font, size, everything. Correct? As if sa inyo. Pero nabubura kasi yung ink mo. Di ba? So, yun yung mga, hindi ka nga nanloko, pero may possibility yung iba manloko. So, dapat may in place ka kasi para ma-prevent na gamitin yung produkto mo para manloko o kaya ikaw din manloko. Bawal ka din manloko. Di ba? Or ikaw din maloko. Na naloko ka dahil, kaya ang nangyari, in the end, parang na-fraud mo din yung consumer mo. Yan yung mga aspeto na tinitingnan natin. Okay? Number 6 is substitution. Pinalitan. No? Pinalitan yung isang product o yung isang component or binago yung high value ingredient to another. Okay? So, sinubstitute. Kunyari sabi niya, ay, olive oil ang ginagamit ko, pero ang ginamit niya pala corn oil. Or dapat pure na olive oil ang ginamit niya doon sa produkto niya, pero ang ginamit niya, nilagyan niya ng konting olive oil, tapos nilagyan niya ng corn oil, pero hindi niya dineclare yung corn oil na ingredient. Kasi nga, kiniklaim niya na siya ay olive oil lang. Pero 10% ay, o 20%, para hindi masyadong halata, nilagyan niya pa rin ng corn oil. Kasi mas mura siya. O pandaraya yun. Kasi sinubstitute mo yung high value na ingredient or product component to a lesser one. Or pwede rin unapproved enhancement. Nagdagdag ka ng kung ano-ano. Okay? So, ano to? Pwede rin mga undeclared material to, okay? Para ma-enhance mo yung product attributes. Yun nga, yung pwedeng nagsaksak, no? Ng tubig, okay? Para ma-increase yung weight, yung volume, yung appearance, yung taste. Okay? So, yun yung mga sample ng fraud. Okay? So, ano-ano naman, pagdating naman dun sa, ito naman yung pwede niyang gawin na crime, di ba? Food fraud crime. Ano naman yung mga ingredients na most likely ay may fraud? Number 1 is olive oil. Okay? Olive oil ang isa sa pinaka may fraud na hindi naman siya pure na olive oil. Okay? Ano pa? Next is milk. Next is honey. Kasi, di ba, alam natin to, laging nilalagyan ng asukal. Di ba? So, honey. Ano pa? Yung saffron na na spices. Actually, generally, ang mga spices, madaling magkaroon ng fraud. Yung turmeric, ganyan, no? Yung mga paminta nga, okay? Nilalagyan. So, yan yung mga may fraud. Okay? Next is mga juices. Orange juice, ganyan, no? Ano pa? Yung coffee. Pwede nga ngayon, di ba lagi may mga single origin. Galing siya ganito, Sumatra coffee. Ganito siyang coffee. Pero hindi naman pala totoo. Mali yung provenance niya. Mali yung lugar kung saan siya galing. Okay? So, sabi niya, pure Arabica siya, pero nilagyan ng Liberica or whatever variety. Okay? Coffee. Mga apple juice, maple juice, vanilla extract. So, yan, no? So, yan yung mga most problematic ingredients sa yung worldwide. Okay? So, ang tanong is, meron ka bang raw material na nandito na prone na problematic siya, na may history ng fraud? So, dapat tingnan mo yon. Kasi, pwedeng nadadaya ka kasi yun yung raw material mo.
'Di ba? Umaasa ka na tama yung nilalagay mo na olive oil talaga pero hindi naman pala. Okay? So yun yon. Okay, umasa ka nilalagay mo ng honey, pure na honey pero hindi pala. So kasi ang nangyari 'pag na-fraud ka, napo-fraud din yung ano mo, na para ka rin nangdadaya sa consumer mo, 'di ba? So titingnan mo ngayon lahat ng mga ingredients mo kung siya ba ay may history ng fraud. Okay? Kaya ang tawag do'n horizon scanning din. Okay? So titingnan mo dahil may possibility. Kahit ikaw din, yung kung yun yung produkto mo, ensure mo, magkakaroon ng place na makita mo na authentic yung produkto mo, na pure siya. Para yung mga tao hindi masuspect na, puro kaya to? Totoo kaya to? Totoo kaya honey to? Totoo kaya olive oil to? Okay? So yan yung mga keys na dapat na nakikita natin pagdating sa food fraud. Okay. Ano pa yung mga factors, paano naman nagiging successful or nahihirapan about food fraud? Okay? Una, syempre titingnan mo kung mayroon ba siyang opportunity. Okay? Sabi ko nga kanina, kaya bawal mag-relabel or magbura ng label. Magbura ng mga expiry date pala, sorry. Bakit? Binibigyan mo ba siya ng opportunity or may opportunity ba siya para gawin niya yung pandaraya? Ano pa, economic factors. Bakit? Kikita ba siya dito? Hirap ba ang buhay ng tao? Di ba minsan pagka Christmas and all, mas hirap yung buhay ng mga tao. Mas maraming nandadaya. Okay? Factor kasi ang economic factor. Ano pa? Lack of control sa planta nyo. Di ba? Ano-ano ang controls? Baka maraming threats, no? Vulnerabilities pala pag food fraud. Pagka food defense ay threats. Okay? Ano-ano ang controls? May mga kulang bang controls sa planta? Or akala mo tama naman yung practices nyo pero hindi pala dapat? Okay? Or anong isang factor pa dito, meron kang insufficient supplier approval system. That's why ngayon, laging supplier accreditation, paano ka nag-qualify ng iyong mga supplier, ino-audit na yan ngayon. Before, hindi. Basta parang feeling mo, quality naman yung produkto mo, parang pareho naman siya ng itsura, pero hindi na ngayon. It's beyond that. Nabibili ka sa kasi kailangan ina-approve mo or nagju-due diligence ka sa yung mga supplier because pwedeng dinadaya ka actually ay ng supplier mo. Okay? Di ba? So, ang unang-una mong pagdududahan pag food fraud ay sa pag nag-assess ka ng food fraud ay supplier mo na hindi ka niya dinadaya. Okay? Kasi nga sinasabi niya ganito, pero hindi naman pala. Kunya sabi niya, ano to, US soybean, pero hindi naman pala. Okay, what else? Kasi complicated yung supply chain. Ang daming trader in between. Hindi mo na matrace. Distributor siya. Kaya minsan gusto natin shorter yung supply chain. Kaya magandang practice yung bumibili ka diretso sa producer or sa manufacturer. Or in the case sa bangus, bumibili ka hindi sa palengke, hindi sa konsignasyon, kundi bumibili ka mismo direct sa farm. Because sure ka na, dun, galing yun sa farm niya. Diba? Kasi kung trader yun, sasabihin niya, ay galing po dito ito, pero hindi naman. Okay? So, kung complex yung iyong supply chain, ang hirap. Mas prone ka sa fraud. Pero kaya mas maganda, paigsiin mo yung supply chain mo. So, mas direct, the better. Okay? At saka yun nga, yung produkto mo ba o yung materials na yon ay may history ng fraud. You need to check on it. Kaso ang hirap i-detect kasi ng fraud. Complicated yung testing. I'm a chemist po pala by profession. So yung analytical testing to detect the fraud, ang hirap niyan, ang mahal. Tsaka normally, hindi mo kasi siya tinetest. Kasi nga, hindi naman siya normally nandun sa produkto na yon. Even sa food defense. Yun ang mahirap. Kunyari, paano malalaman na nahaluan siya? Kailangan mo ng high-tech na mga equipment, HPLC, ELISA, even NMR, no, pag sa honey, ang mahal-mahal nun, milyon-milyon yung equipment na yun, which is
bawat testing ang mahal din. So, ang hirap mag-test. Kasi you'll never know. And kahit na gagawin mo ba yun? Di ba? Kaya, tingnan mo kung yung raw material mo or yung produkto mo prone doon. Okay? So, ito yung mga factors on food fraud na tinitingnan natin. Okay? So, paano ngayon tayo gagawa ng food fraud plan again? No? Kanina, gumawa tayo ng food defense plan. Ngayon, gagawa naman tayo ng food fraud plan. Halos the same lang yung mga steps. Pareho lang. Ganun din lang ulit. Gagawa ka ulit ng team. Okay? Ganun ulit. Gagawa ka ulit ng vulnerability assessment at i-assess mo ulit yung iyong vulnerabilities or threats. Okay? So, ganyan siya ulit. Pareho lang. Okay? So, ganun ulit. Gagawa ka ulit ng food fraud mitigation team or food fraud team. Pero in this case, ano nang mas kailangan mo? Kailangan mas magaling ka na sa crime science. At very nice na dapat alam mo yung food science. Bakit? Kasi depende sa materialis eh. Merong materialis na madaling gayahin, may madaling i-fraud. Okay? Ano pa? Yung kailangang magaling ka sa supply chain. Okay? Yung logistics kasi nga pwedeng supplier mo yun ng daya or along that chain. Okay? Ano pa? Dapat magaling kayo dun sa enterprise risk management at yung even business decisions because yun nga, pera kasi ang pinag-uusapan dito. O pwede ring packaging, di ba? Kasi sa packaging minsan tayo nadadaya. Okay? Na yung packaging mo dapat tamper-proof siya. Alam mo na na-open siya o hindi. Okay? Kaya may mga ganong packaging, di ba? Sabi nga, tamper-proof, di ba? Isa yan sa mga mitigating strategies. Okay? So, anong key dito? Actually, dito, key din yung finance. Pwede kang, kung kanina, hindi naman importante ang finance. Ngayon, finance, kasi magtitingin na siya. Siya actually ang nagtitingin ng fraud eh. Bakit ang bilis ng consumption ng materialis na to? O kaya konti lang ang consumption ng materialis nito? Parang may nag-spike. Bakit biglang gumastos yung ganito? Ang daming consumption nitong ingredient na to. Baka may nawawala na. Kasi yung theft, part din yun ng fraud. Nananakawan kayo, may isa kong company na pinuntahan. Sabi niya, bakit gano'n? Nauubos yung tissue. Tsaka nauubos daw yung asukal. Dahil parang sa inventory, dapat ganito pa kadami. Eh, nauubos. Hindi alam. Yung pala, inuuwi. Ano yung inuuwi? Pinangkakape sa bahay? So, ha? Gagawa nila. Paano niya inuuwi? Ako nga hindi ko maisip eh. Pero true, may ganong nangyayari. No? So, theft is also fraud. Okay? Anong key dito din? Bukod doon sa internal na characteristics ng produkto, kailangan nga, ang key dito nga is yung expertise, the analytical tools and techniques ng QA natin, which is magastos siya and mahirap. Normally, ang mga HPLC, walang HPLC, NMR na mga equipment, ang mga food company. Normal lang dyan, pH meter, moisture analyzer, TDS reader, mga ganyan lang. No? Pero yung mga high-tech na mga ibang equipment, hindi ka para bumili, mahirap mag-maintain at hindi siya kailangan sa routine QA/QC actually. So, kaya kailangan meron ka talagang vulnerability assessment para malaman mo kung kailangan mong magpa-test. That's why yung isa sa mga requirement niya ng FSSC, dapat bine-verify mo yung raw materials mo. Kung totoo siya. So, pinapatest mo siya. Hindi ka lang umaasa lagi sa COA. Pero sa ngayon, for umpisa, pwede na muna yon. Pero yung mas, kung complicated na yung supply chain mo, malaki ka ng kumpanya, mas malaki yung risk mo for fraud, then, kailangan mo nang magpa-test ng raw materials mo to verify kung talagang authentic siya at kino-comply niya yung specifications. Kasi minsan, madalas, hindi ka na nagte-test kasi ang hirap nga eh, ang mahal pa, ang tagal pa niya, di ba? Okay? So, kailangan mo din ng expertise ng sales and marketing. Bakit? Sila kasi ang nakakakita ng market. Di ba? Kung ano yung mga nangyayaring kalokohan, mga pandaraya, whatever, sila kasi yung nasa field. So, magandang kasama din sa
sa team ang sales and marketing. Kasi syempre, pinangangalagaan nyo yung brand, di ba? Lalo na yung mga marketing. Okay? As well as syempre, logistics and supply chain. Kasi nga, yung purchasing. Dahil dito ka nga nadadaya. Kung hindi ka nandadaya, kailangan ma-sure mo na hindi ka dinadaya. Yun naman ang ibig sabihin din dito ng food fraud. Okay? So, step 2, kailangan mo nang gumawa ng vulnerability assessment. Okay? Anong kailangan natin? Kailangan magkaroon tayo ng criminal mind. Think like a criminal to fight their food fraud. So, paano yung food fraud? Paano tayo natin i-assess? Sabi nga natin, di ba, factors ang opportunity. Meron siyang kakayahan at meron siyang chance na mandaya. At meron siya, of course, motivation. Malaki ang kita. Malaki kasi ang value ng produkto na to. Di ba? So, meron siyang motivation. May economic factor plus motivation. Okay? Pero ang makakales sa kanya kasi yung existing fraud control measures mo sa planta, sa iyong kumpanya. Doon mo ngayon ma-identify yung actual na food vulnerability mo. Okay? Yung iyong mga mitigating action. Kung ano yung mga controls na ginagawa mo, like yung mga policies, mga SOPs mo. Ina-allow mo ba talaga lahat ng rework, relabeling, redressing? Kinwalify mo ba alin-alin ang pwedeng i-redress at saka i-relabel or lagyan ng bagong expiry? Pwede ba yun mag-rebox? Ano-ano yung mga qualifications ng pwedeng i-rebox at hindi? Anong rework procedure mo and policies? So, dapat dinidefine mo yan. Kasi kung medyo loose yun, then, medyo mataas ang iyong fraud vulnerability. Okay? So, ito, graph lang to, nung mga dapat mong i-consider. Yung tatlong elements ng food fraud, yung motivation, yung opportunity, at saka yung existing control measures mo. Titingnan mo siya on a company level sa pinakang gitna, yung company na supply chain, yung iyong supplier, at iyong mga distributor, correct? And then titingnan mo yung aspect ng buong industriya nyo. Titingnan mo din yung regional and national environment as well as globally ano ng produkto na to, na itong raw material na to or ng produkto na to. Okay? And of course, habang humahaba yon, habang pupunta ka sa globally, no, tumataas ka, lumiliit yung control mo. Kaya dapat tinitingnan mo to. Okay? Horizon scanning talaga. In fact, yung TASIP na isa, yung PAS, dalawa yung pwedeng mong gamitin kasi yon both. Yung PAS 96, both for food fraud and food defense. Pero actually, minsan parang mas pang food fraud siya eh. Okay? So, ito yung mga aspect na dapat nating tinitingnan, no? Yung technical opportunity as well as yung time and space. Okay? Ano yung mga opportunities related factor, ano yung motivation related fraud factors, at ano yung mga control measures related factor. Okay? So, ito yung mga dapat na nilalagay natin ng mga controls. Like example dito, meron ka bang ability to detect yung mga fraud? Okay? Gaano ba ka-complex yung adulteration at yung counterfeiting? Okay? Yun bang meron bang accessible sa yung mga materials or sa processing? Transparent ba yung supply chain nyo? Nalalaman nyo? Kunyari, bumili ka sa konsignasyon ng bangus or ng kahit na anong isda. Matitrace mo kung kaninong farm talaga siya binili? At sure ka na galing talagang dun sa farm na yun? Okay? So, yung economic factors, usually ito talaga yung supply, law of supply and demand eh. Okay? So, may level ba ng competition doon? Meron bang mga financial strains imposed sa inyong mga supplier?
Okay, mahirap bang hanapin to? Supply na to? May increased demand pa? Kaya minsan 'di ba pag biglang nag-increase yung demand, parang ngayon yung pistachio, worldwide may kulang na ang pistachio dahil sa Dubai chocolates, 'di ba? So, most likely magkakaroon ng mga fraud about pistachio, 'di ba? Kasi nga may opportunity sila and driven din ng market. May motivation, "Wow, manggaya nga tayo, palitan nga natin 'to." Or lagyan natin ng macadamia imbis na pure na pistachio or almonds, 'di ba? Whatever. Okay? So, kaya ang gagawin mo ay ano, mag-impose ka ng mga control measures. Clear ba ang mga specifications ng inyong mga raw materials and ng iyong finished product? At pwede ring managerial. May mga guidelines ba? May mga national policy ba about it? Sadly sa atin konti lang eh. Hindi masyado, 'di ba? So, pag gumagawa ka ng food fraud prevention, laging ganito din. Buong supply chain pa rin. So, you assess the vulnerability from raw material source up to makarating sa yung consumer. Galing sa yung, kung dito ka sa processing, titingnan mo yung iyong sa production at titingnan mo yung distribution hanggang makarating sa consumer. So yung buong flow mo pa rin, pati yung supply chain mo. Process flow mo sa loob ng planta, titingnan mo kung meron ka ulit vulnerabilities. Plus, titingnan mo din yung buong supply chain kasi pwedeng hindi ikaw ang nandaya, yung distribution, 'di ba? Minsan binabawasan yung mga box, pinapalitan, 'di ba? Or tinatamper, correct? So, tingnan mo kung saan siya pwedeng mangyari. Kasi ayaw mong mangyari 'yon. So, iiwasan natin siya. So, i-assess mo. Lalo na ngayon, uso ang mga third-party logistics. Paano ka na-assure? Okay? So, ito yung mga considerations natin when we do a food fraud vulnerability assessment. Okay? Ano yung economic vulnerability? Talagang malaki bang pera to? Kasi syempre, kaching-kaching, di ba? Meron bang historical data? Nangyari na ba to before? Like, example, nung dati, ang classic example kasi ng unapproved enhancement ay yung ano eh, yung nangyaring melamine sa milk, okay, sa China in 2008. Nung time na yon, I was with Magnolia. So, nasa milk ako. May scarcity nun ng milk. As in, scarcity ng milk worldwide. So, problema namin yon. 2007 yata yon. Na-discover mga around 2008 na. Basta mga ganyang time. Okay? May scarcity noon sa milk. So ito ngayon, kasi ang milk kasi po ay binibenta, 'di ba, based on the protein content. So itong mga enterprising na mga farmers, alam mo ginawa nila, dinagdagan nila ng melamine yung milk. So pag dinetect kasi siya, tinest siya, para siyang tumataas yung protein content ng milk based on testing. Okay? So, yung method of testing kasi sa milk ay yung Keldal method. So, in short, ganon. Tapos, tumataas yung protein content. So, nabibigyan ng premium value or premium price yung farmer. So, meron siyang economic motivation, di ba? Tapos, may scarcity pa. Pero, nagkataon, walang history. Never pang nangyari yon before. So, sino mag-aakala na may maglalagay ng melamine? Until, suddenly, may mga infant na mga babies na suddenly, ang dami nila na biglang nagkakaroon ng problem sa kidney. So, ngayon nag-investigate. Kasi bakit ganon? Parang worldwide nagre-reklamo. How's China? Bakit ang China hindi na tayo nagre-reklamo? Parang tayo lang lahat ang nagre-reklamo na kulang ng milk supply. Buti pa ang China, no, tahimik, parang hindi sila affected. Tapos yun na, biglang nagkaganon na problem yung mga bata until they further investigate na trace nila sa melamine. So walang history yon.
So, nakalusot. Sabi ko, "Ang talino nila. Ako nga, hindi ko maisip yun eh. Chemist ako, alam ko pa kung paano i-test yun. Keldal method, ganyan-ganyan. Pero, maiisip ko ba yun? Eh, kasi nga, hindi ka naman kriminal, di ba? Pero, ang galing nila para maisip nila yun. O, so, yun, no? So, may history ba? Pero, ang problema nga mo nun, maraming matatalino na ngayon na gumagawa ng bago. At saka yun nga, detectability. Madedetect mo ba to? Ang problema, hindi nila madedetect kung may melamine kasi wala man namang pan-test eh. Kasi hindi mo naman aakalaing may melamine yun eh. So, hindi nila na-detect kasi tinetest nga nila. Kailangan nila i-detect yung protein eh. Pero as protein, nadagdag dun sa property ng milk. Pero yung kung siya ay may byproduct na melamine siya, na meron siyang adulteration, sino mag-aakala? Diba? Eh, wala ka rin namang pan-test sa laboratory nun eh. Kasi anong gagamitin mo para ma-detect mo yung melamine? HPLC? GC? I don't know. Kaya ngayon, part na siya ng testing ng gatas, no? Na walang melamine. Kasi nga, nagkaroon ng history. Eh kaso, first time, nung time na yon. Okay? So, yun yung mga considerations. Siyempre, kung may history na, mas mataas na yung risk mo, di ba? And siyempre, kung may access sila sa yung facility, sa yung raw materials, sa packaging materials, and even sa finished product na supply chain. Anong pinakamagandang control measure or consideration pagka sa food fraud? Itong relationship with supplier. Kung ikaw ay may long relationship, o kaya, ma'am, simula nag-umpisa ako sa kanya na ako kumukuha. So, ibig sabihin, trusted supplier mo na yon. That's why, ayaw natin yung spot buying. Yung parang tipong kumuha ka lang sa ibang alternate na supplier. Kasi most likely, lulukohin ka nun. Kasi parang one-time deal lang ang gusto nila eh. Di ba? Mas tiwala ka syempre kung lagi mo na siyang binibilhan. Kasi syempre may business ka with them. So syempre yung chance na lokohin ka nila medyo mas maliit versus sa bumili ka lang kasi nga wala nang mabilhan, emergency. Di ba? So wala kang relationship. Kaya isa rin to sa mitigating action. And isa rin to sa risk. Okay? Kasi nga ang pwede sa'yo manloko ay supplier. Kaya dapat may relationship ka with your supplier. Kaya ano pa? Certification through independent sector-specific control system for fraud and authenticity. So may mga, kagaya ng mga SGS, ng mga Intertech, no, minsan sila yung nagpapadala para sinicertify nila yung produkto. Pwede din yun, food authenticity. Okay? Pero ang hirap ng testing nito. Okay? Dapat makapagawa kami ng training nito on food authenticity, pero talagang challenge siya talaga. Okay? Pero ngayon may mga na-develop ng authenticity para sa coffee, tsaka sa honey, pero ginagamit nila ay C13, no? NMR yata ang ginagamit nila doon. Okay? Tapos, syempre, factor din yung complexity nga ng iyong supply chain. Okay? So, ano pa yung pwede mong i-consider? Kino-consider mo actually yung mismo mong raw material or ingredient. Kasi factor yon. Physical state, liquid ba siya, powder? Kasi kung mas powder siya, mas mahirap ma-detect. Yung liquid, prone siya din. Okay? Ano yung level of processing? Example, mas madaling, kunyari, yung beef, di ba? Usually kasi yung horse meat, ginagawang, beef dinedeclare, pero horse meat naman pala siya. So, kung gusto mong bumili talaga ng totoong beef, anong bibilin mo? Yung mas slice na beef? O yung buong beef na nakikita mo pa yung paa niya? Or yung tadyang niya? Diba? So, ibig sabihin, mas processed siya, mas madali yung fraud. Kasi hindi mo na ma-identify eh. So, kunyari, gusto mo, bumili ka talaga ng totoong tuna. Eh di dapat nakita mo na yung bubuong fin, yung tuna talaga, di ba? Kesa sa kung slice na siya. Hindi mo na masusure kung talagang tuna siya. Correct? So, kung yung level of processing niya. Ano pa? Kung yun ng raw material mo na yun ay may history ng fraud. Siyempre, kung may high value siya, di most likely, kung mumurahin lang siya, bakit pa ako mag-access mag-fraud dyan? Hindi mo na ako masyadong kikita.
Next is yung composition. Kung multi-component siya, hindi mo na malaman. Kunyari, 3-in-1 coffee siya. Hindi mo na alam kung totoo ba to or may nadagdag or wala. 'Di ba? Kasi nga multi-component siya. Mas mahirap. Okay? So yun yung mga tinitingnan natin. And of course, business-wise, yung tinitingnan natin, may volume ba o demand yung raw material na to or produkto na to. Gaano siya karami ginagamit. Tapos, mataas ba yung price fluctuations nito? Kung nag-up and down masyado yung price nito, so minsan nag-hoard, 'di ba? So medyo mas prone 'yun sa fraud. As well as kung biglang nag-drastic price increase kasi nga may nang hoard, ng ganyan. So minsan cue din 'yon, no, for potential food fraud. So yan yung mga cue for potential food fraud na tinitingnan natin. Okay? So, ito yung nakita kong isang sample ng food fraud vulnerability assessment. So, for raw material and packaging, okay, tinitingnan mo nga yung mga itong factors na sinabi ko, no? May history of fraud ba siya? Ang masistika nito, gagawin mo to per raw material and per finished product mo. Okay? Pag ito, yung raw material packaging, lahat to i-assess mo. Pwede ka na, ma'am, paano yun? 100 yung raw material namin, hirap naman yun. Pwede mong i-group together. Kunyari, i-clump mo together yung spices mo. Kaya ito, i-lump together mo lahat yung oils mo. Pwede naman. Pwede naman yun. May strategy naman. Pero as much as possible, lahat ng raw material mo. Para makita mo yung totoo mong vulnerabilities. Okay? So, may history ba yun ng fraud? Mag-i-score ka, 1, 3, or 5. So, syempre, kung mas mataas yung score mo, mas mataas yung vulnerability mo. Okay? Yan, yung economic and geopolitical considerations, supply chain, yung supply relationship, tsaka yung may capability ba yung quality assurance mo to detect the fraud. Okay? And mas certify talaga yung authenticity ng iyong binibiling materyales. Okay? So, ito yung mga ini-score mo, tapos ina-add up mo to. Okay? Tapos, syempre, pagdating naman sa yung processing and distribution or supply chain, ito naman yung mga factors na tinitingnan mo. Yung sa storage and yung traceability, yung calibration mo, kasi baka mamaya, yung weight mo, ikaw pala nandadaya. Kunyari, yung weight mo, di ba may minimum at maximum naman yung weight. Saan mo sineset yung target weight mo? Doon ba sa low side o doon sa upper side? So, kunyari ang range mo, 90 to 100 or 90 to 110 ang weight mo kasi 100 grams yung iyong produkto. Correct? Ngayon, sabi ni FDA, allowed ka naman ng kahit may makita kami, pag nag-market surveillance kami, may na-weigh kami ng example, 95 grams. Hindi ka namin ipe-penalize. Hindi namin sasabihin na nandadaya ka na underweight kasi nasa natural variation yon. Allowed pa yon sa limits. Ang tanong, pag ba nagsiset ka ng target weight mo sa machine mo, anong tinatarget mo? Tinatarget mo ba 95? Yung low side? Kasi nga sabi mo, pasado pa naman siya. Mali yon. Dapat ang itatarget mo yung 100. Para hindi siya magbababa talaga sa 95. Kasi pag ang tinatarget mo ay 97, kunyari, ang declaration mo 100 grams. Pero ang dinideclare mo, ang tinatarget mo na weight na average sa yung produkto ay 97 or 98. Fraud yon, nandadaya ka nun. Pero technically, legally, may lusot ka, di ba? Pero the intention is mali. Food fraud na yon. Okay, although makakalusot ka. Pero mali yun. Mali yun. Dapat ang itatarget mo pa rin na average, kasi hindi mo ka naman talaga pare-pareho yan, 100 or even higher. Diba? Kasi ibig sabihin, your intention is good. Pero kung ang tinatarget mo ay 98, 99, mali yun. Diba? That's why tinitingnan mo din yung calibration. Kasi baka mamaya sinasadya mong hindi pa calibrate. Okay? Of course, yung hygiene and cleaning mo because dito nangyayari yung mga fraud and even yung mga sa food defense, no? Human resources kasi nga yung quality ng tao din natin, no?
And information na binibigyan natin sa supplier. And kung meron ba tayo na pinapa-subcontract. Kasi kung pinapa-subcontract natin, yung iba nating proseso, then most likely may pwedeng fraud. Okay? Kunyari may toll manufacturer, may gumagawa on your behalf. Malaki din yung chance na may fraud doon. May isa kong company na malaki na kilala ko yung toller nila because nag-training ako sa net consultant. The problem was, ang requirement sa kanila ng brand owner ay dapat yung yield nila sa total yield nila is 100% or 99%. Sabi ko, gaano ba kadami yung processes niyan? Bawat isang process niyan may losses. So, wala silang way to compensate for the losses kasi yun yung ini-expect ng brand owner. Pero sabi namin mali yun because ini-encourage mo yung toll manufacturer mo na maggawa ng food fraud. Magiging diluted yung produkto mo. Kasi nga sabi ko bakit wala bang equipment na walang system loss? Saan yun manggagaling? Saan yun? Para makuha niya yung 100%. Wala namang 100% recovery. Bakit? Walang didikit doon sa mga tangke? Diba? Wala ka man lang losses sa mga pipes? Meron. Correct? At least 1 or 2% loss for every process O di kung ilan yung process mo, mixing, packaging, sabi na lang cooking or mixing and filling. Laging may 1% minimum na 1% loss yan. Di 98%. Dapat ang hinihingi mo sa supplier mo, 98% na yield. So wag mong i-demand yung 100% yield dahil man loloko sila, lolokohin ka rin nila. Kasi i-dilute nila yung produkto mo kasi inherently mali yung in-implement mo. 'Di ba? So, yun. Diba? Dinadagdagan mo ng tubig kasi nga, kailangan mo tumaas ng yield. Or, babawasan mo ng konti yung weight or volume kasi nga, kailangan mo ng mataas na yield. Hindi mo kinonsider yung natural na process loss. Diba? Oh. Kasi minsan yung ibang tao masyado matatalino pero hindi nila na-consider yung mga part na gano'n. Okay? Sorry, ang tagal ko na dahil ko sinasabi. Number 3, nakuha mo na yung initial assessment. Ngayon, tingnan mo na ngayon kung ano yung significant na vulnerabilities mo. So, paano mo yung gagawin? Mag-score ka ulit. In this case, ito, magandang example din to, no? Although may iba pa akong template for assessment. Kasi usually, yung ginagawa ko isang template lang for HACCP, food fraud, food defense. Isa lang yung risk matrix ko na ginagamit. Okay? Para mas madali yung risk assessment. Pwede din yun. Kayo yung magde-define. Pwede din. Okay? So ito, tingnan nyo, nakalagay dito, yung ingredient, anong ingredient to, sino yung supplier. Pwede kang mag-assess per supplier, Kasi pwedeng per supplier yung risk mo for a specific raw material or ingredient. So ito yan, ini-scorean niya siya, yun yung kanyang initial assessment, and then dito siya maglalagay ng likelihood and consequences or severity na scoring. Kagaya ng ginagawa natin sa HACCP. Doon mo ma-identify yung risk, and then for that, sabi niya, kung mataas yung score mo, mataas yung risk mo, yes ka. Potential food fraud, yes ka pag greater than 9. Pag less than 8 or equal to 8, no siya. Okay? So kung yes siya, gagawa ka ngayon ng VCCP, gagawa ka ngayon ng mitigation measures. Pareho lang siya ng food defense. Pareho rin lang ng HACCP. Okay, ganun siya. Ganun yung assessment niya. Ganito natin siya ginagawa. Okay? So ganun din, magde-define ka pa rin. Pwedeng ganito kasimple, parang HACCP, less than or equal to 10, di ba? Usually ginagawa natin. Or pwede rin ganito. Ika-classify mo siya ng kagaya ng kanina. Meron kang high, extremely high, medium, low. Ika-classify mo siya. Pwede din yun. Kasi yung mga mitigating actions mo, pwedeng magkakaiba. At saka yung action planning mo, pwedeng magkakaiba. Depende sa level ng risk. Depende sa yung risk management planning or procedure. Kasi yung mga TACIP, HACCP, VACIP, lahat yan ay under ng risk management. Okay? So, it's really managing the risks
in your organization. Okay? So, next step 4 is, ganun ulit, gagawa ka ng mitigating action based on the result of your vulnerability assessment. So, first, syempre, start by understanding your food fraud vulnerability and supply chain integrity risk. So, issue talaga to ng supply chain actually. Kaya nga, supplier ang iyong best partner dito. In fact, minsan, kasama sa food fraud team mo yung iyong supplier. Pwede yon. Okay? Yun yung isang plot twist doon. Okay? So, you assess the food fraud vulnerability, you develop the food fraud mitigation strategies, and then, titingnan mo ngayon yung mga risk mo pa. Kumbaga, i-verify mo yung iyong ginawang assessment. Okay? And then, titingnan mo ito at i-coordinate mo to with your enterprise risk management. Ano yung issue nito with the whole enterprise? Sa buong business mo, hindi lang yung mismong food fraud. Kasi nga, ang affected nito, buong business eh. Kasi pag may food fraud, pwedeng kumita, wala yung kita mo, masira yung brand mo, imbis nakita nyo, napunta pa sa iba, di ba? So, kaya dito tinitingnan yung enterprise view, wide view ng risks. So, yung lahat ng, by the way, lahat ng food fraud risks at food defense risk can be also elevated to an enterprise risks in your risk register. Okay? Kung may risk register ka, dapat lagi. And any food safety risks, HACCP, can also be elevated into enterprise risks. Dahil pag food safety na, may regulatory ka na. So, pwedeng i-elevate mo siya to enterprise risks. Okay? And of course, you implement the controls and you reassess the vulnerabilities kasi baka mamaya mali nga yung assumption mo or nagpalit na yung supply chain mo. Or resilient na ba yung ngayon yung iyong organization? Nailagay mo na ba yung mga controls? Okay? So, ganun siya. And then, ito rin yung pwede mong gamitin natin during food fraud mitigation. So, ganun pa rin, lagi ngang magkakarakterize ka ng iyong vulnerabilities. Then, you design the mitigation. No? Titingnan mo ngayon kung siya ay effective. Kung hindi siya effective, babalik ka dito. Pero kung effective siya, i-implement mo ngayon yung iyong mitigation strategies and then you assess again. Kasi pwedeng nagbago na. Nagbago na yung market, nagbago na yung planta nyo, nagbago na yung tao nyo. So maraming nagbabago, kaya uulit ka ulit. So ganun siya. Ma'am, completely mawawala ba yung food fraud? Hindi. Kasi it's as old as Rome. Kasi in the past, di ba, marami nang naluloko with regard sa pagkain. Correct? So, hindi naman talaga siya fully mai-eliminate. But what we can do is, tayo, no, na mga nasa planta, ang goal lang natin ay may reduce yung opportunities ng mga mandaraya. Okay? Yun lang yung gusto natin. Kaya tinitingnan mo yung mga significant mo na vulnerabilities at yun lang yung lalagyan mo ng mitigating action or strategies. Hindi lahat. Kasi nga yung iba, maliit naman yung risk. Okay? Kasi laging may residual risks. Wala pong zero risk. There is always risk. Kahit nga nasa bahay ka, natutulog ka, may risk pa rin, di ba? Sabi ko nga laging ang dialogue ko is, even falling in love is a risk. Correct? Di ba? Kahit pa in-stock mo yung nanliligaw sa'yo, may risk pa rin. Correct? Lahat yan may risk. Okay? So, bahala na kayo mag-interpret doon. Okay. So, sabi natin, kailangan mong gumawa ng mitigation strategies. So, these are the tips of some mitigation strategies that we can do. First is, of course, magkaroon tayo ng magandang supplier approval process. So, bawal ang spot buying. Ito isa yun sa magandang policy mo. So, pwede mo itong ilagay sa SOP mo. Pag bumibili, no to spot buying. Yung tipo, kung sino lang yung may available, doon ka bibili. Kasi hindi mo naman talaga siya supplier. Okay lang actually minsan yun. Kapit ka na sa patalim, spot buying ka, but gawin mo magkaroon ka ng risk assessment. I-assess mo
kumbaga parang mas naghigpit pa. Ako, bawal na bawal yan kasi dapat ina-accredit ko lahat ng mga supplier. Pero, may business direction, di ba? Wala kang choice. Anong mangyayari? Mas mahigpit ako. Ayaw ko. Kunyari, dati every so often lang ako nagtitest or isang bag lang yung itetest ko. Eh dahil bagong supplier to, bahat ng delivery niya, for the next 10 deliveries, titest ko lahat yon. Kasi duda pa ako sa supplier na yon. So, sinong nahirapan? Ako. Pero wala akong choice because wala nga supplier. So, ang nangyayari, naglalagay ka ng mga mitigating actions, mas mahigpit ka ngayon. So, mas mataas, mas marami kang tinitest, marami kang sampling, or nag-o-audit ka muna bago ka talaga bumili, o kaya nagtatrial muna, pinapadaan mo muna siya sa R&D ulit, tinitest mo kung pareho pa ng itsura, pareho pa rin ng lasa, pareho pa rin ng performance, based dun sa talagang nakagawian ng supplier. So, in short, babalik siya sa drawing board. Or magta-trial kayo at least, or whatever cooking trial, or gagawa ka muna ng small batch, or magta-trial batch ka muna. Kasi nga, nagpalit ka ng supplier. Yun yung mga mitigating action na normally, hindi mo naman na ginagawa kasi nga trusted supplier mo. So, kaya, pwede mo ilagay ito na no to stop spot buying, and kung mag-spot buying ka for whatever nagkaipitan na reason, these are the parameters na kailangan gawin ng bawat department. Mag-audit muna, si R&D mag-trial muna, si QA, yung next 10 deliveries niya, lahat yun, iti-test, isa-samplingan. At yung sampling niya, start, middle, end. Hindi lang isa kada isang delivery. So, ganon, no? Magdadagdag ka ng mga control measures to mitigate the risks. Pwede naman yun. Okay? Pero kung ganyan, kaya mo yung ganyang absolutely, the better. Okay? So, what else? Pwede kang magkaroon ng alternate forms of supply chain verification. Ano dito? Sinasabi dito, magkaroon ka ng increased remote audit frequency. Hindi mo kailangan siyang puntahan. Pero mahihingin kang mga dokumento or i-audit mo sila remotely. Okay? Para lang hindi ka masyadong umaasa sa second and third party audits. Kasi ngayon ang nangyayari sa supply chain, pag ang supplier mo ay ISO certified or ganitong may certification, normally minsan hindi mo na ino-audit. Eh, yun yung nagkakaproblema. So, ikaw mismo mag-audit ka sa supplier mo. Okay? So, as much as possible, yun nga, gusto mo, mas real-time yung iyong mga audit kasama na yung unannounced audit. What else? Increase analytical testing frequency kasi nga yung analytical testing yung mahal at mahirap. Pero hindi naman nga pwedeng test ka ng test. Kaya kailangan maganda yung VASIP risk assessment mo. Kasi kung ano yung result ng risk assessment mo, yung mga raw material na lang yun ang ipaprioritize mo na i-test. Hindi mo kailangang i-test lahat. Okay? Kung konti lang yung gamit mo sa kanya, maliit lang naman siya sa formulation, tapos hindi naman siya high risk for fraud, baka naman hindi mo na kailangan i-test. So, i-assess mo. Diba? At least may justification ka. Bakit hindi mo siya pinapatest at bakit mo siya kailangang ipatest? Kasi syempre, gastos to. Pero syempre, ayaw mong gumastos unnecessarily. At ayaw mo rin namang magtipid ng bongga kasi nga kailangan mo makasigurado. Okay? So, balance siya. Kaya ang key doon ay magandang VASIP risk assessment. Pero, inevitable to, lalo na kung medyo malaki ka na at pinapakalagaan mo yung brand mo. At magkaroon ka rin ng whistleblowing and reporting procedure para pwede kung sino yung, kumbaga, sasabihin niya kung may nakikita siyang anomaly. Diba? And of course, yun nga, maganda na meron kang real-time tracking ng commodity prices, yung ano yung mga nangyayari, mga disease ng mga animal diseases, outbreaks, saka yung weather data, kung in short, anong nangyayari sa paligid. Because yun yung magiging alert mo para sa mga supply and demand variations. Diba? Parang something fishy. Ay, magkakaganito, diba? So, alam mo na yan. Makikita mo na yan. Kaya dapat meron kang anong nangyayari sa paligid. O, alam ko yan, sina Ma'am Raisa, tinitingnan na ako, ano yung presyo ng bangus, kailan ba yung season, na maraming nag-harvest, whatever. Kulang ang supply, mga ganyan, diba? Kasi nga, yan yung may opportunity for fraud.
Okay? So yan yung mga pwede nyong i-implement na mitigation strategies. Marami pang iba. Okay? So ganun ulit, itatabulate mo ulit yan, pati yung assessment mo kanina, diba? Idudugsong-dugsong mo lang siya na table na mahabang-mahaba. Yun na yung iyong food fraud plan. Okay? So ganun ulit, parang kagaya lang kanina. Parang kagaya din lang ng HACCP plan. Ganon din yung gagawin mo. Okay? So, ganon lagi yung vulnerabilities, laging dito ka papasok. Kasi paulit-ulit mong gagawin to at iikot ka ng iikot. Kasi nga, laging nagkakaroon ng changes sa vulnerabilities galing sa outside. And pwede rin galing sa inside. Okay? So, kung meron ka ng plan, ngayon ang gagawin mo na ay i-communicate mo siya at i-implement mo. Same with food defense. Okay? And ang pinakamaganda dito, i-inform mo dapat yung iyong mga customers din ng iyong food fraud policy. Kasi it will give you parang give them more confidence, support, and understanding sa iyong sistema. Okay? So, yan yung kailangan mo i-communicate. And kasama na siyempre dito yung training. Okay? Training and of course, nire-review mo yung iyong plan. Kasi pwedeng hindi mo nagawa yung plan mo. Bakit hindi mo nagawa? Ano yung mga mitigating factors? And effective pa ba siya? Okay? So, yun yung mga kailangan nating tingnan. Kaya dapat nag-i-scan ka rin for technology developments kasi pwedeng may bago ng way para mag-fraud at ano naman yung bagong way to detect, analyze, and prevent other current food fraud. Baka meron naman pala. Di pa natin alam. No? Nahuhuli tayo. So, kaya kailangan mo laging updated in short. So, kailangan mo laging mag-horizon scanning. Sabihin, magre-research ka talaga sa market, sa iyong industry, okay? National, international. Tayo walang masyadong database. So, mas maganda, international. Okay? And of course, ganun ulit. Pag mayroon kang system, laging ino-audit and nire-review, and these are the questions that needs to be answered. At least para magkaroon ka ba ng confidence, lalo na kung ikaw ay top management, doon sa iyong food fraud plan. Okay? So, ito yung aking reference, yung guidance document ng food fraud ng FSSC. Downloadable siya, free lang. Itong material na to. Okay? And of course, yun nga, when you review, you maintain, you need records, evidence. Okay? Lahat ng ginawa mo, including your training. Okay? And the assessment, the corrective actions, the verification, whatever, lahat yon, no? Kasama. Kay HACCP yan, kay food defense yan, kay food fraud yan, lahat kailangan mo ng records. Okay? So, that's the last step. I think I'm ready to answer any question that you might have. Okay? Thank you for the dami. Sorry. Maraming salamat po, ma'am, for very